Ang first fruits, unang bunga o unang ani ayon sa Biblia ay isang mahalagang konsepto na may malalim na kahulugan para sa mga Kristiyano. Ito ay hindi lamang tungkol sa literal na pagbibigay ng unang ani ng pananim, kundi simbolo rin ng pagkilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat, pasasalamat, pagsunod at pananampalataya sa kanyang patuloy na pagpapala. Ano ang first fruits sa Lumang Tipan, Old Testament? Sa Lumang Tipan, iniutos ng Diyos sa mga Israelita na ibigay ang unang at pinakamahusay na bahagi ng kanilang ani, grain, prutas, alak, langis, lana ng tupa at tudpip, sa kanya bago gamitin ang natitira. Ito ay bahagi ng kanilang pagsamba at pagkilala na ang lahat ay mula sa Diyos. Mga pangunahing talata, Proverbs 3:9-10. Igalang mo ang Panginoon ng iyong mga kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong kinikita, kung gayon ay mapupuno ng kasaganaan ang iyong mga kamalig at ang iyong mga alilisan ay aapaw sa bagong alak. Ito ang pinakamadalas na binabanggit na pangako ng pagpapala. Exodus 23 Walikaso. Dalhin mo sa bahay ng Panginoon mong Diyos ang pinakamainam na unang bunga ng iyong lupa. Leviticus 23:9-14 at Deuteronomy 26:1-11. Detalyadong paglalarawan ng ritual, kinikilala nila ang pagliligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto at kanyang pagkakaloob ng lupang sagana. Mga benepisyo kahulugan sa lumang tipan. 1. Pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos. Ipinapahayag na ang lahat ng bagay ay sa Kanya, hindi sa tao. 2. Pasasalamat at pagsamba. Isang paraan ng pagpapasalamat sa nakaraang pagpapala at pag-asa sa darating pa. 3. Pagpapala at kasaganaan. Pangako ng puno ng kamalig at umapaw na ani. Proverbs 3 kusal ng Don kusal 10. Ito ay nagpapakita ng pananampalataya na ang Diyos ang magbibigay ng higit pa para sa natitirang ani. 4. Pagpapakabanal sa natitira. Ayon sa Ezekiel 44 kusal 30 at Romans 11 kusal 16, ang pagiging banal ng unang bunga ay nagpapabanal din sa buong ani o buong kita. 5. Proteksyon at patnubay. Sa ilang konteksto, nauugnay ito sa pangako ng anghel na mangunguna at magpoprotekta. Exodus 23 kusal 20-23. Ano ang first fruits sa Bagong Tipan, New Testament, para sa mga Kristiyano? Sa Bagong Tipan, ang konsepto ay hindi na isang legal na obligasyon tulad sa Lumang Tipan, dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya, hindi batas, ngunit nananatili ang prinsipel ng pagbibigay ng unang at pinakamahusay sa Diyos at ang simbolismo nito. Si Jesus bilang first fruits, 1 Corinthians 15-23. Datapwat ngayon si Kristo ay nabuhay na mag-uli, ang unang bunga sa mga natulog. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay garantiya ng ating muling pagkabuhay. Siya ang unang bahagi ng mas malaking ani, mga mananampalataya, mga Kristiyano bilang first fruits. James 1:18. Tayo ay isang uri ng unang bunga ng kanyang mga nilalang, itinalaga para sa kanya. Romans 8:23 at iba pa. Tayo ay may unang bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay garantiya ng buong kaligtasan at pagbabago. Mga benepisyo para sa mga Kristiyano ngayon, batay sa Biblia at prinsipyo nito. 1. Mas malalim na relasyon sa Diyos. Nagpapakita ito ng tunay na pasasalamat at pagtitiwala. Hindi lamang tungkol sa pera, kundi paglalagay ng Diyos ng una sa lahat. Matthew 6:33. 2. Espiritual na pagpapala at kasaganaan. Ang pagsunod sa prinsipyo ay nagbubukas ng pintuan sa masaganang pagpapala ng Diyos sa buhay, pinansyal at espiritual. Proverbs 3:9 at 10. Maraming guro sa Biblia ang nakikita ito bilang paraan ng pag-activate ng pagpapala. 3. Pagpapakabanal at proteksyon. Ang pagbibigay ng unang bahagi ay nagpapabanal sa natitira at nag-aanyaya ng proteksyon at gabay ng Diyos. 4. Testimonya at pag-asa. Tulad ni Jesus, ang ating buhay bilang first fruits ay nagpapaalam sa iba tungkol sa hinaharap na kaluwalhatian at muling pagkabuhay. Number 5. Kagalakan at kalayaan mula sa pagkamkam. Nagtuturo ito ng generosity at nagpapalaya sa atin mula sa pagkakagapos ng salapi. Ang Diyos ay umiibig sa masayang tagapagbigay. Strikis gorins miniskerpan. Sobaog na si utos, sex ak inan, sa pasyonding teritoryo. Sa ilang aral, ang first fruits ay nagdadala ng pagpapala hindi lamang sa nagbibigay, kundi sa kanyang pamilya at iba pa. Paano ito isinasabuhay ngayon bilang Kristiyano?
Hindi ito mandatory na batas, ngunit isang pusong bagay. Maraming simbahan ang nag-e-encourage na ibigay ang unang kita ng bagong taon, bagong trabaho, o unang bahagi ng anumang pagpapala bilang first fruits bilang karagdagan sa tithe. Ito ay tungkol sa paglalagay ng Diyos una sa pananalapi, oras, talento at prioridad. Gawin ito ng may kagalakan at pananampalataya, hindi sa pamimilit. Babala, may ilang modernong aral na sobrang nagpo-focus sa guaranteed financial breakthrough, ngunit ang Biblia ay nagbibigay diin sa obedience, gratitude at pananampalataya, hindi magic formula. Ang tunay na benepisyo ay mas malalim kaysa pera. Ito ay mas malapit na relasyon sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang provision. Kung gusto mo pa ng higit pang detalye sa isang partikular na talata o kung paano ito isasabuhay sa iyong buhay, sabihin mo lang. Basahin mo rin ng personal ang mga talata para sa iyong sariling pag-unawa. God bless.